Sa universe ng mga demonyo, ilang oras na ang lumipas mula nang makausap ng Supreme Demon King si Goku. Kailangang maging mas malakas si Goku kaya sinabi niya sa iba pang Supreme Demons na kahit papaano kailangan niyang magsanay. Sa universe na ito ang panahon ay ganap na naiiba. Kaya't si Goku ay hindi gumamit ng anumang uri ng iba't ibang lugar upang magsanay. Si Goku sa anumang paraan ay kailangang mabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit kahit nasubukan niyang makuha ang mga ito sa iba't ibang paraan, hindi niya magawa, at sa sandaling iyon ay naisip ni Goku. Nakikita ko, hinding-hindi ko makukuha ang kapangyarihan na mayroon ako noon, kinuha ito sa akin ng mga lapastangang mga demonyong iyon, pero salamat dito, dahil magiging mas malakas pa ako kaysa dati. Nakikita ko na ang lugar na ito ay ganap na naiiba at ang aking pagsasanay ay magiging mas epektibo dito, matututuhan ko ang mga pamamaraan ng mga demonyo habang ako ay nagpapanggap na isa sa kanila, hihilingin nila na hindi na lang sana sila nagtiwala sa akin. Kung inaakala nila na ang pagnanakaw sa aking kapangyarihan ay magsisilbi upang matiyak ang kanilang kaligtasan, well, nagkakamali sila, gagawin ko ang lahat upang magtiwala sila sa akin, ni hindi man lang sasagi sa isip nila na nililinlang ko sila. Sa sandaling iyon, umalis si Goku sa kinaroroonan niya dahil kailangan niyang matutong mamuhay. Kasama ang lahat ng mga demonyo ng universe na iyon at maging bahagi nila. Sasabihin ng Supreme Demon sa mga ordinaryong demonyo na isa sa kanila si Goku kaya wala silang magiging problema sa Saiyan na ito. Pumunta si Goku sa isa sa mga universe ng mga demonyo. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. At doon ay makakatagpo siya ng isang lalaki na agad na nakakaalam na ang Saiyan na ito ay hindi nagmula sa kanyang universe ni sa iba pa, napansin ng demonyong ito kay Goku ang lahat ng gusto niyang itago. Kaya ito ay lalapit kay Goku at sasabihin sa kanya na alam niya ang lahat na hindi siya bahagi ng mga ito. Nagulat si Goku dahil walang ibang demonyo ang nakakaalam noon, sa ilang kadahilanan ay parang alam ng demonyong ito ang lahat. Sinabi ni Goku sa kanya na nagtataka, paano mo nalaman yun, sinong nagsabi sa'yo? Hoy, makinig ka, kapag nagsalita ka mamamatay ka, wala ako sa mood para makipaglaro, sabihin mo gusto mo na bang mamatay? Sinabi ito ni Goku na may napakaseryosong ekspresyon at hinawakan ang kamay ng lalaki. Ngunit hindi siya dumating na may mga intensyon na iniisip ni Goku at sinabi nito. Teka, huminahon ka, hindi ako naparito para makipaglaban, gusto lang kitang tulungan, alam ko talaga ang lahat, napunta ka dito sa multiverse na ito dahil dinala ka ng mga Supreme Demons. At nagpapanggap kang bahagi nila, dahil wala ka talagang ibang option, naisipan mong magpalakas para mag-alsa laban sa kanila, pero hindi ito magiging kasing dali ng iniisip mo. Teka, alam mo talaga ang lahat pero paanong posible, paano mo ito nalaman? Ito ay isang natatanging pamamaraan na nagagawa kong malaman ang nakaraan ng sinumang tao na hindi ko kailanman pinapansin, ngunit nakita kong iba ka. Gusto lang kitang tulungan, ako lang ang taong makakatulong sa iyo na talunin ang mga Supreme Demons na iyon at lalo na ang Demon King. Marami akong ituturo sa iyo, sa totoo lang sa isang punto ng buhay ko, ako ang kanyang master, ngunit siya ay naging mas malakas at pagkatapos ngayon ay tinatrato niya ako na parang isang basura. At iniwan lang akong gumagala bilang simpleng demonyo sa mga universe na ito, habang siya ang namumuno sa buong multiverse, kaya nga gusto kitang tulungan na patayin siya, tapos pwede kang pumalit sa kanya, walang makakaalam na hindi ka demonyo. Si Goku sa demonyong ito ay magkakaroon ng pagsasanay kung saan matututo si Goku ng maraming bagong pamamaraan at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng hindi masusukat. Ngunit hindi pa rin niya nabawi ang kapangyarihang taglay niya noon, ngunit unti-unti niyang nabawi ang higit na kapangyarihan. Iniisip ni Goku na makukuha ng demonyo ang kapangyarihan ko, ngunit hindi niya ito mapakinabangan ng husto dahil hindi siya Saiyan. Ang aking lakas at kapangyarihan ay magagamit ko lamang, ngunit sa isang punto ay malalaman ng hangal na ito ay ganap na walang silbi sa kanya. Nagpapatuloy si Goku sa pagsasanay kasama ang demonyo na ngayon ay magiging kanyang master. Matututo si Goku ng mga ipinagbabawal na diskarte na tanging ang Demon King lang ang nakakaalam. Nabawi ni Goku sa maikling panahon ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At sa sandaling iyon, si Goku ay tinawag ng Demon King dahil ipapadala niya siya para tapusin ang kanyang trabaho at patayin sina Dai Shenkan at Zenozama.
Pupunta muli si Goku sa kanyang multiverse sa pamamagitan ng isang portal at mangyayari ang ipinakita noon. Paanong hindi ka namatay? Alam kong hindi ka pinatay ng mga demonyong iyon at nasaan sila, hindi ba sila sumama sa iyo? Hindi naman kailangan sumama sila, sinimulan ko at ngayon tatapusin ko, sana yung mga panahong wala ako kahit konti na aninag mo. At ikaw Zenozama na tumakas laban sa mga demonyo, iniwan niyo akong mag-isa laban sa mga demonyong iyon. Ano ang isang duwag, kaya naman pareho kayong mamamatay at mag-e-enjoy ako ng sobra. Pero nasaan kahangal na Saiyan, hindi kita naramdaman kahit saan, hindi ko maipaliwanag. Sa sandaling iyon ay lubos na nalilito si Dai Shenkan dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maramdaman ang kapangyarihan ni Goku sa lahat ng sulok ng multiverse. Ang tanging nakakaintindi ng lahat ay si Zenozama dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Nakikita ko Goku, kaya sinubukan nila ito sa iyo, nakumbinsi ka nila di ba? Sinubukan ako ng mga hangal na iyon noon at hindi ko ito tinanggap kaya naman nangyari ang una at ikalawang multiverse war. Sa totoo lang nakalimutan ko na kayo pero pinadala ako ng hangal na Demon King na iyon para tapusin ang trabaho. At kailangan kong sumunod. Pagkatapos sa hinaharap, balak niyang bumalik para harapin ang kanyang kapatid na si Zerama, ngunit ang lalaking iyon na kanyang sinasabi parang sobrang lakas, ayoko siyang gisingin. Anyway, sa ngayon kailangan ko kayong patayin. Sinabi ni Zenozama kay Goku, mabuti, subukan mo hangal na Saiyan. Si Goku sa sandaling iyon ay magbabago sa kanyang pinakamakapangyarihang estado kung saan pinalakas niya ang kanyang sinaunang lakas sa estadong iyon. Si Goku nang walang sinasabi sa ilang sandali ay tinamaan na silang dalawa ng ilang beses, na magpapabagsak sa kanila sa lupa. Ngunit mabilis silang bumangon at sinabi ni Zenozama, nakikita kong mas malakas ka kaysa dati, ngunit hindi ko hahayaang patayin mo kami. Si Goku at Zenozama ay nagsimula ng isang maikling labanan kung saan ang lakas ng Saiyan ay masyadong malinaw. At iniwan nito si Zenozama sa lupa. Well, ito ay mas mabilis kaysa sa naisip ko kung ano ang isang kaawa-awa. Gagawin ni Goku ang isa sa kanyang mga teknik para alisin ang dalawa at ihahagis niya ito para patayin sila. Pero biglang may susulpot at sisira dito. Nagulat si Goku nang makita kung sino ang huminto at sumira sa kanyang teknik. Pero anong ginagawa mo dito, di ba namatay ka nung naglaban kami ni Beerus sa Earth? Nakatakas ako sa lugar na iyon Kakarot, akala mo ba madali akong mamatay, wag kang hangal, paano sa tingin mo mawawala ng ganun lang ang dakilang Vegeta? Nakita ko, dapat sinigurado kung namatay ka sa sandaling iyon, grabe pumunta ka sa lugar na ito. Maaaring nakatakas ka sa akin noon, ngayon ay naparito ka para patayin ako, Vegeta hangal ka ba, buti na iligtas mo ako sa hirap ng paghahanap sayo. Kakarot sa tingin ko mali ka, kung pumunta ako dito ay para patayin ka. Pagkatapos ng kahihiyan na binigay mo sa akin noon, hindi ko nakayanan, sobrang galit ang binigay nito sa akin. At nagpunta ako sa planeta ng mga Yardratians at nagsanay ako sa isang time chamber na katulad ng sa Earth. Ngunit ito ay higit na napabuti kung ano ang iyong nakamit sa 1,000 taon na aking nakamit sa loob lang ng 200 taon. Kung bakit hindi ako namatay ay dahil naging immortal din ako tulad mo at oras na para mamatay ka na Kakarot. At bakit iniisip mong mapapatay mo ako Vegeta, gusto mo ba talagang mamatay, sinabi ko na sayo dati. Ikaw na ngayon ang pangunahing target ko, ang swerte nitong dalawang ito, dumating ka para lang iligtas sila, nakakaawa. Sinusubukan mo ako Vegeta, alam mo sa ganyang antas mo ngayon, hindi mo man lang ako makikiliti. Papatayin ko kayong tatlo sa isang atake, masyado na kayong istorbo para sa akin. Well, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo Kakarot na hindi mo kaya, kung akala mo ito na talaga ang transformation ko, well nagkakamali ka. Sinabi ko sa iyo, sa lahat ng oras na iyon sa time chamber, naabot ko ang isang napakalakas na kapangyarihan. Nakikita ko Vegeta, kaya wala kang balak na sumuko, dahil dyan ay mamamatay ka. Hindi lang yan, hindi ko pa naipapakita sa iyo ang tunay kong kapangyarihan, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Sa sandaling iyon, ang buong lugar ay magsisimulang yumanig. Ang mga malalapit na bituin ay sumabog at ang dakilang kapangyarihang ito ay naramdaman sa lahat ng universe. Kahit ang mga anghel ay mararamdaman ito, kahit si Mars Rita ay natakot nang maramdaman ang napakalakas na kapangyarihang ito. Naabot na ni Vegeta ang kanyang huling anyo na mayroon si Goku sa sandaling iyon.
Sa pagkakataong iyon, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Goku, na tulala siya nang makitang naabot na rin ni Vegeta ang pagbabagong iyon. Ngunit paano mo ito nakuha? Ito ay imposible, gumugol ako ng 1,000 taon sa pagsisikap na makuha ito, hindi pwede, damn Vegeta, dapat talaga pinatay na kita sa Earth. Anyway, huli na ang lahat, okay lang Vegeta, pareho nating gagamitin lahat ng kapangyarihan natin at sana talaga wag mo akong biguin Vegeta. Sige, simulan mo na Kakarot. Dinagdagan ni Goku ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay pareho silang magsisimula ng isang matinding labanan, ang kanilang mga paggalaw ay napakabilis na kahit na si Daishenkan o Zenozama ay hindi nakayanan ang anumang paggalaw, sila ay gumagalaw sa isang hindi maisip na bilis. Nakakagulat Vegeta, nasusundan mo ang mga paggalaw ko, ito ay kawili-wili, ngunit ito ay hindi sapat. Huwag kang hangal Kakarot, may ipapakita pa ako. Pinataas ni Vegeta ang kanyang kapangyarihan sa pinakamataas at pareho silang nagpapatuloy sa isang napakatinding labanan. Ginamit ni Vegeta ang isa sa kanyang mga teknik na itinuro sa kanya ng mga Yard Rations. At dumami siya ng 3, na ikinalilito ni Goku, espesyal ang teknik na ito, dahil kahit na ang dalawa ay isang ilusyon, bawat atake na gagawin ng bawat isa, parang si Vegeta mismo ang gumagawa nito, ngunit walang pagkawala ng kapangyarihan. Paano niya ito ginagawa? Nararamdaman ko ang bawat suntok na konektado sa lahat ng kanyang kapangyarihan, ano ang ginagawa niya? Alam ko kung alin sa kanila ang siya at ikonekta ang isang tumpak na atake sa tunay. Padami ng padami ang natatanggap ni Goku at hindi niya ito nakayanan, parang inaatake siya ng 3 tao na may parehong kapangyarihan. Anong problema Kakarot, na corner ka, wala kang magagawa. Ang 3 ito ay gagawa ng napakalakas na pamamaraan, na ihahagis kay Goku. At ang mga ito ay tatama sa parehong direkta, na pupunuin ang buong lugar ng alikabok. Grabe, napakadaling tapusin ang basurang iyon. Hindi ako naniniwala, ang Kakarot na iyon ay madaling mamatay. Mula sa usok, lumabas si Goku at sinabi kay Vegeta, iyon na yun, yan na ang natutunan mo? Sayang naman at hindi ka tinuruan ng mga Yard Rations na yan ng mga teknik na dapat itinuro sa'yo. Alam kong hindi ka mamamatay sa teknik na iyon, mabuti kung gayon, saluhin mo ito. Si Vegeta ay magsisimulang gumawa ng kanyang pinakamalakas na pag-atake sa sandaling iyon, na nilikha niya sa silid ng oras, ang kapangyarihang ito ay ganap na sinisira ang lahat ng kanyang mahagip at pinangalanan ito ni Vegeta na Spiritual Destroyer. Ginawa ni Vegeta ang kapangyarihang ito at pagkatapos ay ihahagis ito kay Kakarot. Walang paraan si Goku para iwasan ito kaya matatanggap niya ito ng buo. Makakaapekto ito kay Goku sa sandaling iyon, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Dahil nasaktan siya sa buong katawan. Muntik na akong hindi makaligtas, masyado akong nagtiwala na kaya ko ang teknik na yun, namatay na sana ako kung hindi ko naprotektahan ang sarili ko sa oras, pero kahit ganon, sobrang nasaktan ako. Nakakabighani Vegeta, nagawa mo akong saktan, ngunit pinagsisisihan kong sabihin sa iyo na hindi ka sapat para talunin ako. Sinubukan ko ang iyong lakas at naging napakalakas mo, ngunit hindi mo ako kayang talunin. Sa simula pa lang, napansin ko na hindi mo pa nagagawang makabisado ang pamamaraan na iyon. Hindi ka naglaan ng oras para malaman ito at sinubukan mong makabisado, baka pagkakamali mo iyon, pero ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon, oras na para mamatay ka na Vegeta. Pero anong sinasabi mo Kakarot, itigil ang pagsisinungaling, hindi ka mas malakas kaysa sa akin. Nagalit si Vegeta sa mga sinabi ni Goku at inilunsad ang sarili laban kay Kakarot. Ngunit mapipigilan niya ito ng walang problema at sinabi sa kanya na huli na Vegeta, isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. Mawawala ang pagbabago ni Vegeta sa sandaling iyon dahil hindi niya ito na-master at mahuhulog siya sa lupa. Hindi pwede, nagsanay ako ng husto ngunit hindi pa pala ito sapat, isa akong hangal. Vegeta ngayon ay oras na upang tapusin kayong lahat, sila ay naghintay ng masyadong matagal. Ngunit sa wakas ay dumating na ang oras, gagawin ko ang aking pinakamakapangyarihang teknik. Ginawa ni Goku ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang mga teknik, na katulad ng Hawkeye, ngunit bago sila patayin. Nagsimula ng dahan-daang mawala si Goku sa lugar na iyon, magugulat at mapapaiisip si Goku. Hindi pwede, tapos na ang oras ko sa lugar na ito, hindi ko na sila magagawang patayin, malapit nang mawala si Goku pero bago man siya mawala ay sinabi niyang, pangako babalik ako at sa pagkakataong iyon hindi na ako gagawa ng napakaraming pasikot-sikot.
Si Goku sa sandaling iyon ay lilitaw sa universe ng mga demonyo. At labis siyang nagalit dahil hindi niya nagawang patayin ang mga ito sa oras na kaligtas ang mga hangal na iyon. Tatapusin ko na sana sila, sobrang swerte nila, sa susunod gagawin ko na ang tamang paraan. Tinanong ng Demon King ang Saiyan kung natapos na niya ang kanyang trabaho. Kung saan magsisinungaling si Goku at sasabihin sa kanya na inasikaso na niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng hari kapag nalaman niyang hindi ko nagawa ang utos niya. Saiyan, nakuha mo na lahat ng tiwala ko nitong mga nakaraang panahon, kaya gusto kong may makilala kang tao, sasanayin ka niya at mas magiging matatag ka. Si Goku sa sandaling iyon ay mapapaisip, ngunit gaano kahangal, nagtitiwala na siya sa akin at iyon ay napakahusay. Sa ngayon ay itutuloy ko ito, dahil kapag may sapat na akong kapangyarihan ay papatayin ko rin siya. Mali ang Demon King na maliitin ang Saiyan, dahil sa pagkakataong iyon ay hindi niya naisip na malalampasan siya nito, kaya walang problema, may ipapakilala siya kay Goku, para sanayin niya ito. Sa pagkakataong iyon, may darating na babae na nagsasabing, "Hello Dad. So ito yung lalaking gusto mong sanayin ko, mukhang kawili-wili siya, magiging masaya ito." Teka, anak mo siya ang magsasanay sa akin, sigurado ka bang ito? Saiyan, nagdududa ka ba sa anak ko? Hindi po sir, hindi po ganon. Sa lugar na iyon ay isa sa mga Supreme Demon ang dumating at nagulat siya dahil nakita niya ang hari. Na nagkaroon na ng labis na pagtitiwala sa Saiyan na iyon, maabala siya nito at sasabihin sa Demon King, paanong posible na magtiwala ako sa taong ito at ngayon ay inilalagay niya siya sa pagsasanay. Ano ang mali sa kanya? Tandaan na bahagi na natin siya, kaya dapat kang magtiwala sa kanya at saka, malapit na niyang makuha ang marka ng demonyo. Ano nga ulit, anong marka ng demonyo ang sinasabi mo? Saiyan, iyon ang hindi ko pa masasabi sa iyo, malalaman mo sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan mo munang sumama sa aking anak na babae. Sa ibang lugar, isang taong kinatatakutan ng lahat, ay malapit ng magising.